malayo sa tunay na nangyari. Pero walang inoffer na Marshall sa akin. Walang inoffer na Marshall, hiningi lang yung number ko. Hindi rin totoo yung merong inoffer agad na ganun. Wala. Ang sabi ko sa kanya ganito, nanay, sabi ko parang gusto kong tulungan si Kat. Sabi niya, tulungan mo. Sabi niya ganun. Gusto ko pagalaan yung mata. Ako sabi ko paayos. Sabi niya, think ano yun. Kaya hindi yun, kinakontak ko agad, tinawagan namin. Kasi syempre, sa kanya ako dadaan, siyang finance ko eh. Finance officer. Oo. Kaya sabi ko nga kay Ord, na nakikita ko kasi yung pagiging paganda ng puso ni Jules. Walang pag-ano na, baka magkano yan. Yung mga ganun mga maliliit na mga hindi. Kung ano yung may tutulong. Kaya all the way, kung ano man yung nakikita o naiisip ko na paano ulit makakabangon si Kat, talagang lahat ng ano. Di ba hanggang sa pinasok na namin dito sa Sigabo. Tapos nung nagkita silang gano'n, siya pa yung gano'n. Wala talagang burado na ano. And then, sobra kaming happy kay Kat na. Bihira kasi. Alam niya yung pinagdaanan ko dito eh. Alam niya yung past ko eh, na kung gaano ako nasaktan eh. Pero nung sinabi ko na ito yung gusto kong gawin, nakasuporta siya. Saka yung, siguro nakita niya rin yung situation na lagi mo naman siya pinano, what if kung ako'y nandyan. Kaya yun yung parang sabi ko nga na ngayon, kahit pa paano, George, na pasimpleng pamamaraan, nakakatulong kami sa mga trabaho natin o sa ibang tao. Bakit ang para makabalik ulit siya? Ikaw yung meron. Actually, wala kaming deeper usapan pa po. Pero nung nag-meet kami ni Ate Catherine noong umpisa, sorry lang siya ng sorry at thank you. Sobrang ano siya, super bait ni Ate Catherine. Tapos, nahihiya siya sa akin. So, nung mga first few taping, kasi from another department siya ng kwento eh. Tapos, di ba napalitan ng character? Kasi katulad nun, nung una ibang character binigay ko sa kanya. Sorry. Sa Sigabo. Sa Sigabo. Nung taping nito kinabig ko yung character niya, yung kwento niya, para dumami yung taping niya, para mas lumaki yung role niya. Sabi ko, inaayos ko lahat dahil ako naman nag-create eh. Hanggang galing niya. Di ba sabi ko, di ba, Coach, napakahusay ni Catherine na artist. Totoo yan. Kaya sabi ko, si Jules din nagkukwento sa akin pag uwi ng bahay ko, kwento niya sa akin kung gaano kagaling si Kat. Saka natutuwa siya na ang bait-bait. Di ba? Tapos TikTok yung nakikita ko sa kanya na happy na siya sa buhay niya. Na feeling ko ito yung na siya yung babawi ngayon sa mga anak niya. Yun yung nararamdaman ko sa kanya na nabigyan ako ng pagkakataon, ito ko, ngayon ako naman ang babawi. Lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang. Parang ganun yung kaya ang sarap tumulong kaya ang sarap siyang suportahan. Tapos yung nagkita nga kami, parang wala na, parang okay na yun. Walang kahit that na sama ng loob, wala. Sabi ko nga, napaka-importante nung napanood ko siya na humingi siya sa akin, I'm sorry. Kasi in-accept niya, mahirap yun, di ba, Coach, na yung may pagkakamali ka nagawa, di ba, napakahirap yung sa isang tao. Pero yung i-accept mo, tanggapin mo, tumingin ka ng nagpaka-humble siya. Nabura lahat. Kasi kung Yun yung namin ni Jules, yung respeto sa isa't isa. Kaya sabi ko nga hanggang ngayon, kinukwento ko, yung ba't kami nagkakayaan? Siguro sa taas ng respeto namin sa isa't isa. Kasi yung love, Coach, maraming definition ng love eh. Pero yung respeto, kasi isa lang yan, klaro yan eh. Kaya sabi ko nga, ang sarap lang sa pakiramdam na alam ko yung taong mahal ako, yung kapartner ko, mataas yung respeto sa akin. At ganun din ako sa kanya. So dapat ba, present pa rin yung hiya kahit matagal na kayo? Dapat. May factor siya po. No? Kasi parang doon natatanggal yung nagkakasawaan na sinasabi nila. Kasi may factor na may mystery pa rin yung isa't isa kahit na matagal kayo. Kasi yung hiya, hindi siya hiya dahil nahihiya ka lang per se. It's more of dahil nga sa sobrang mo nire-respeto yung tao. Ako personally, ayokong magkamali sa kanya. Ayokong may maiisip siya ng hindi maganda. Kasi ganun ko siya sobrang nire-respeto. Yung factor ng respeto, yun talaga yung nagpapa-add ng pagpapataga sa kapagpapaano ng love eh. Pagpapastrong. Saka bago kami sabihin sa kanya, galit ka. Iisipin mo muna siya kung ano yung mararamdaman niya. Diba kasi pag wala ka respeto sa wala akong pakialam kung ano mararamdaman mo. Hindi. Kaya minsan, pag nararamdaman ko ng may problema, nagtatampo, paggamit ko, tahimik na lang ako. Kasi alam ko, kinabukasan naman mawawala eh. O kinabukasan lalamig na, hindi man agad-agad, pero huwag mo nang patulan. Kasi pag sinalubong mo, magka-clash, sasabog. Saan mo pupunta? Kakapalit ng kayo ng hindi magandang salita. Ako natuto ko naging pipi na ako. Hindi, yun yung na-appreciate ko kay Coco, grabe. Hindi, yun yung na-appreciate ko kay Coco kasi, sorry sa mga lalaki, mahirap sa lalaki minsan yung iintindihin mo yung emosyon ng babae. Kasi ang babae, di ba sinasabi nga natin, emosyonal kaming babae, tapos ang lalaki, mas logic. Pero kasi siya,
siya, hindi dahil sa inaano niya lang ako but it's more of naintindihan niya na minsan ang babae, meron lang din talagang mood na pagod, hindi okay. Overstimulate siya sa kung ano-ano. Hindi ka na niya nasasabayan. Hindi dahil sa parang ano siya sa akin. It's more of ano siya, respeto nga niya sa akin na parang intindihin ko na lang kasi kesa sabayan ko. Kasi siya naman din, pagod siya Totoo naman po, pwede naman din siyang magalit lang dahil nga pagod ako, iintindihin pa ba kita. Pero ganun niya ako nire-respect at ganun yung pag-show niya ng love bilang lalaki na, okay, hindi ka okay, sige, bukas na tayo mag-usap. Minsan ta-timing pa yan, okay na kaya to, sige. Tapos pag-uusapan namin yun. Bilang lalaki din, mahirap din na pinag-uusapan yung mga hindi pagkakaunawaan Kaya, in fairness, doon ako saludo sa taong to. Ano yun I think yung part din na maturity. Maturity ng relationship. May dalawa kasi tagal na rin namin, 15 years. Mas matured ako sa kanya. Patol pa ba ako? Alam ko na yung resulta nito Huwag ko naman ng patulan. Itsempo ako, hindi man bukas sa ibang araw, lalamig din. Kasi syempre nung nagsisimula kami, grabe, di ba? Ako pa, alpha ako Pero sabi ko nga, pag tumatanda ka na, di ba, pag nagiging matured ka na, matagal na yung relationship nyo, naiintindihan nyo at nakikilala nyo na isa't isa. Alam nyo nang i-handle yung relationship nyo o yung mga maliliit na hindi pagkakaunawaan. Ginagawa ko ngayon, yung mga stuntman. Pag wala silang taping, ang ginagawa ko, kinukuha ko silang marshal. Sila yung nagbabantay sa amin. Kasi sabi ko, para may totoong trabaho, hindi parang yung pag-artista ka, di ba? Pag wala kang taping, wala kang racket, wala. Hindi. Para pag wala kang taping, marshal kayo. Pero sabi ko, pangako ko sa'yo, sa next soap ko, kukunin kita. Malayo sa tunay na nangyari. Pero walang in-offer na marshal sa akin. Walang in-offer na marshal, hiningi lang yung number ko. Hindi rin totoo yung merong in-offer agad na ganun. Wala. Ang nangyari po dyan, nagsimula po ako sa Batang Quiapo. Nag-end up po, yung marshal po niya na sinasabi, matapos po ako ma-interview mo. Pinatawag niya ako sa kalagayan namin mag-ama, sira-sira ang bahay, may daga, nagugutom at walang proyekto. Doon niya ako pinatawag sa kanyang opisina. After a year nang wala ako sa Batang Quiapo. Merienda. Para may pang araw-araw lang kayo panda ako sa pangkain. Taping ako ng Batang Quiapo. Umuulan. Tapos alam mo, nasa labas ng pinto nung location namin sa gate. Hindi kami magkakilala. Awang-awa ako sa kanya na parang pelikula eksena kasi hinihintay niya ako, umuulan. Pabaklas na ako papuntang Antipolo. Tapos biglang sabi niya, Direk, sabi niya ganun. Sabi niya, Direk, baka pwede mo naman ako bigyan ng trabaho. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba? Sabi niya, opo, ganun. Sabi ko, sige, kunin mo yung number. Kinabukasan, kinuha ko agad. Sabi ko, meron akong chance na ibibigay sa'yo. Sabi ko, okay lang ba? Mag-marshal ka. Kasi ginagawa ko ngayon, yung mga stuntman, pag wala silang taping, ang ginagawa ko, kinukuha ko silang marshal. Sila yung nagbabantay sa amin. Kasi sabi ko, para may totoong trabaho, hindi parang yung pag-artista ka, di ba? Pag wala kang taping, wala kang racket, wala. Hindi, para pag wala kang taping, marshal kayo. Pero sabi ko, pangako ko sa'yo, sa next soap ko, kukunin kita. Sige po, ganun. Ang problema niya naman, meron siyang may problema siya, may pilay yata siya, gano'n. Tapos sabi ko sa kanya ganun. Alam ko, kasi parang pinalalayas na siya sa bahay nila, sa apartment Mag-isip ka, sabi ko, anong pwede mong pagkakitaan? Kasi sabi ko, ilan ang anak mo? 3. Wala siyang asawa. Mag-usap-usap kayo, mga anak mo. Mag-isip kayo, anong pwedeng negosyo nyo kahit wala ka doon na kaya patakbuhin ng mga anak mo. Sabi ko, best example, baka pwede kayo magtinda ng banana queue, ng mga tuknek, ng mga sago, merienda. Para may pang araw-araw lang kayong pandao sa pangkain nyo. Para ikaw habang nagba-marshal ka, sabi kong ganun, at least kaysa lahat, wala. Diba ganun? And then after that, ganun, masakit. Yung pinapaano ko na, hindi daw siya pwede mano kasi may Tapos yung pinapaano ko, anong business? Wala rin. Sabi ko, doon ako na parang, kahit bigyan natin ng opportunity, kung yung tao na panghihinaan ng loob, anong magagawa mo? Kasi sabi ko, magbibigay tayo ng opportunity, pero nasa tao pa rin kung ano dapat niyang gawin Kasi hindi ko siya pwedeng ako lahat magdidictate, ako kikilos para sa'yo. Kahit gawin ko yan, kung hindi mo alam paano gagawin yan, hindi mangyayari yan. Kasi like ko sinasabi na lang ako, sabi ko, nung binigyan ako ng isang maliit na oportunidad, yung kagaya sinabi ko, from extra, ginapang ko. Kahit sabi ko nga ganun, kahit hindi matulog. Naranasan ko talaga, nasa Novaliches ako, parang MMK. Bubuhos ako ng tabo kami. Gano'n, malamig na tubig. Umiiyak talaga ako kasi napakap ako ng 4 a.m. 7 a.m. ang call time ko sa next ko. Di ba? Pero sabi ko, wala kang choice. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, gagawin mo ang lahat. Walang taong magtutulak sa'yo o hihila sa'yo. Ikaw ang kikilos pag may gusto kang mangyari sa buhay mo. At yun, sa hirap na nangyayari ngayon sa buong bansa natin, sa lahat ng mga Pilipino, ayun na lang ang nakikita kong
kaya natin gawin kung hindi tayo ang magsumikap para sa pamilya natin at sa buhay natin. Yung sa tunay na nangyari. Pero walang inoffer na Marshall sa akin. Walang inoffer na Marshall, hiningi lang yung number ko. Hindi rin totoo yung merong inoffer agad na ganun. Wala. Ang nangyari po dyan, nagsimula po ako sa Batang Quiapo. Nag-end up po, yung Marshall po na yan na sinasabi, matapos po ako ma-interview mo. Pinatawag niya ako sa kalagayan namin mag-ama, sira-sira ang bahay, may daga, nagugutom at walang proyekto. Doon niya ako pinatawag sa kanyang opisina after a year nang wala ako sa Batang Quiapo.